Ang mga ilaw sa studio ay nagliwanag ng maliwanag noon. Ang hangin ay puno ng enerhiya, mga camera rolling, ang audience ay buzzing. Isa na namang headline-making episode ng Oprah Winfrey Show. At sa harap ng Queen of Talks ay isang tahimik na lalaki mula sa Pilipinas, simpleng damit na dark suit at halos mahiyain ng ngiti. Si Manny Pacquiao yon, 8 Division World Champion, global superstar. Pero sa sandaling yon, mukha siyang mapagpakumbaba, parang isang lalaking naglakad ng libu-libong milya at dala-dala pa rin ang alikabok ng kanyang bayan sa sapatos. Maligaya na ipinakilala siya ni Oprah, pero ang tono niya ay may pagka-curious at bahagyang hindi makapaniwala. "Ladies and gentlemen," sabi niya, lumingon sa crowd. Ang lalaking to noon ay nagtitinda ng tinapay sa kalye, at ngayon ay kumikita siya ng milyon-milyon gamit ang kanyang mga kamao. Tumawa ang audience. Hindi malupit, pero totoo. Yung klaseng tawa na lumalabas kapag mukhang imposible ang tagumpay. Tumawa rin si Oprah, umuuga ang ulo sa pagkamangha. Ang kamera ay pumunta kay Manny. Ngumiti siya ng magalang, pero ang mata niya ay kalmado, matatag, nakatutok, hindi mabasa. Lumapit si Oprah. "So sabihin mo sa amin, Manny, noong una mong napangarap na maging boxer, naisip mo ba na makakaupo ka rito kasama ako?" Mas tumawa pa, mas maraming bulungan. Lumapit ang crowd, naghihintay ng funny accent, broken English, underdog charm. Hindi nila inaasahan ang susunod na mangyayari. Sandali, hindi sumagot si Manny. Tumingin siya sa paligid, sa ilaw, sa applause sign, sa mga mukha na ngumingiti sa kanyang gastos. Tapos nagsalita siya ng mahina, halos marahan. "Ma'am, noong bata pa ako, hindi ko napangarap na makaupo rito. Napangarap ko na makakain ang pamilya ko ng 3 beses sa isang araw." Biglang tumahimik ang studio. Kahit si Oprah ay tumigil sa pagngiti. Nawala ang tawa sa katahimikan. Sa likod ng mga kalmadong salitang iyon ay may mas mabigat kaysa sa fame. Katotohanan. Kumurap si Oprah, nahuli. Bumalik ang ngiti niya, pero mas maliit na, mas may respeto. Nagsimulang pumalakpak ang audience, dahan-dahan muna, tapos lumakas. Tumango lang si Manny at sinabi, "Salamat." At doon mismo, sa punong-punong studio sa ilalim ng Hollywood lights, nagbago ang balanse. Tapos na ang biro. Nagsimula na ang aral. Pero ang sinabi ni Manny pagkatapos noon ay magpapatahimik kay Oprah at sa buong mundo. Nanatiling tahimik ang studio ng kaunti pa kaysa sa inaasahan. Patuloy ang pag-roll ng cameras, pero kahit ang producers sa likod ng salamin ay hindi nangahas na mag-cut. Kumurap ng 2 beses si Oprah, sumandal at tinitigan ang lalaking nasa harap niya. Hindi mukhang tipikal na celebrity guest si Manny Pacquiao. Walang rehearsed answers, walang exaggerated gestures. Nakaupo siya ng may parehong katahimikan na ipinapakita niya sa ring bago ang laban, kalmado, sentro, hindi natitinag. Ngumiti si Oprah na ibalik ang kanyang poise. "Maganda yon, Manny," sabi niya, mas malambot na ang boses. "Malayo na ang narating mo mula sa mga kalye ng General Santos City. Ano ang pakiramdam na buong mundo ang nakatingin sa iyo ngayon?" Humugot ng malalim na hininga si Manny. "Parang responsibilidad," sagot niya. "Dahil kapag nakikita ako ng tao na lumalaban, hindi lang boxing ang nakikita nila. Nakikita nila ang pag-asa. Nakikita nila na kaya palang tumaas ang isang mahirap kung paniniwalaan niya ang Diyos at disiplina." Tumango ang audience. May mga tahimik na palakpak. May iba na tahimik lang nakikinig, naaakit sa kanyang katapatan. Pero biglang nagising ang journalistic instinct ni Oprah. Gusto niya ng higit pa. Alam mo, simula niya, tumagilid ang ulo. May mga nagsasabi na violent ang boxing, na hindi ito sport ng disiplina kundi ng galit. Ano ang masasabi mo roon? Pwede sanang makorner kahit sino sa tanong na iyon. Hindi na tinag si Manny. "Tinuruan ako ng boxing ng respeto," sabi niya. "Hindi ito tungkol sa pagsasaktan ng iba. Tungkol ito sa pagkontrol sa sarili. Ang pinakamalaking laban ay hindi sa ring. Nasa loob mo. Mas malakas ang impact ng mga salita kaysa sa suntok." Nagbulungan ang audience sa pagsang-ayon. Kahit ang ekspresyon ni Oprah ay nagbago mula curious hanggang admiration. Gayunpaman, patuloy niya, sinusubukang i-lighten ulit ang mood. "Mukhang mas marami kang natutunan sa boxing kaysa sa natutunan ng karamihan sa buong buhay nila,"
sabi niya na may tawa, tumingin sa crowd. Tumawa sila kasama niya. Pero ngayon, hindi na mocking. Tunay, mas mainit. Mahinang tumawa si Manny. Natuto ako, sabi niya, na kahit tumawa ang tao sa'yo, hindi mo dapat galitin sila. Patuloy kang humingiti dahil ang galit ay magpapapagod lang sa puso mo. Nahuli ng kamera ang mukha ni Oprah, at sa pagkakataong to, walang tawa, katahimikan lang. Sa likod ng katahimikang iyon, may nagbabago. Naramdaman ito ng crowd. Hindi na lang sila nanonood ng talk show. Nakikita na nila ang pagiging mapagpakumbaba laban sa power at fame. Lumapit ulit si Oprah. Manny, napakarami mo nang naabot. Naisip mo ba kung ano ang nagdadrive sa'yo? Ano talaga ang nagpapatuloy sa'yo? Dahan-dahang tumango siya. Sa bawat pagpasok ko sa ring, sabi niya, naaalala ko ang mga araw na gutom ako. Hindi ako lumalaban para sa glory, kundi dahil ayaw kong maranasan ng kahit sino ang sakit ng gutom ulit. Parang kidlat ang linya na iyon. Napahinga ng malalim ang audience. Kumislap ang mata ni Oprah. Sandali, hindi na siya host. Isa na lang siyang tao na nakikinig, nakaramdam, nakakaunawa. Sumabog ang palakpak, matagal, taos puso, nakatayo. Hindi nag-enjoy si Manny sa palakpak. Yumuko lang siya ng ulo, magkadikit ang kamay, bumulong ng tahimik na salamat. Sa sandaling yon, nagbago ang energy sa kwarto. Nawala na ang dating tawa na sumasalamin sa studio, pinalitan ng respeto, paghanga at pagkamangha. Humugot ng malalim na hininga si Oprah, tumingin sa kameras, at mumiti, pero ngayon na may pagpapakumbaba. Ladies and gentlemen, sabi niya ng mahina. Sa tingin ko, narinig natin ngayon ang isa sa pinakamalakas na sagot na ibinigay sa entabling ito. Sumang-ayon ang audience. Habang puno ng palakpak ang kwarto, nakaupo lang si Manny, kalmado, mapagpakumbaba, hindi na apektuhan ng spotlight. Ginawa niyang masterclass sa Grace ang isang sandali ng pang-aasar. At gayunpaman, ang susunod na mangyayari ay magpapaiyak pa kay Oprah. Nakaranas ka na ba na tawanan at ginawa mong lakas ang sandaling iyon? Ikwento mo ang story mo sa comments. Gusto kong basahin sila. At ito na ang buong script na nare-write sa Filipino-Tagalog style. Pareho pa rin ang character ni Manny, ang hook, tone, dramatic build-up, at lahat ng key lines na translated ng malapit sa orihinal na dating at emosyon, walang heading. Diretso na tuloy-tuloy na kwento para sa YouTube narration. Kung may part na gusto mong i-adjust o idagdag, sabihin mo lang.